palagi niya akong pinagsasalitaan ng masasakit at below the belt, kagaya na lang ng mga salitang pakangkang, makati at malandi. At nung minsan na natabig ko lang ang pitchel, grabe na ang galit niya at pinagmumura niya ako, sabay hinampas niya ang lababo. At ang letter sender natin today ay itatago na lang natin sa pangalang Sarah. Siya ay 25 years old at nagtatrabaho sa isang BPO. Habang ang boyfriend niya naman ay itatago na lang natin sa pangalang Sedi na 30 years old at nagtatrabaho naman sa isang pabrika. Mahigit 3 taon na ang kanilang relasyon at nagkakilala sila sa isang common friend bago pa nag-pandemic. Si Sedi ay may naunang kinasama at nagkaroon sila ng isang anak. Halos 12 taon na silang hiwalay dahil may sarili na rin pamilya ang kanyang ex-live-in partner. Halos 6 na taon na ang relasyon ni Sedi at Sarah bago pa nalaman ni Sarah na kinasal pala si Sedi sa una niyang kinasama. Nasaktan ng husto si Sarah dahil pinangarap niya ring makasal, kaya ipinagtanggol niya si Sedi sa kanyang buong pamilya at pinagpatuloy niya ang pakikipagrelasyon. At sa loob ng 1 hanggang 2 taon nilang pagsasama, napansin ni Sarah ang anger issue ni Sedi. Iniintindi na lang ni Sarah dahil madalas siyang mapagsabihan ni Sedi ng mga masasakit na salita at below the belt, kagaya na lang ng pakangkang, makati at malandi. Hindi niya pinapansin ang mga red flags ni Sedi dahil iniisip niya na baka na-trauma lang si Sedi sa kanyang ex-wife. Noong pandemic ay nawalan ng trabaho si Sarah, pero may trabaho naman si Sedi, kaya si Sedi ang nagpo-provide sa kanya na sapat lang sa kanilang panggastos. Pero noong taong 2021, si Sedi naman ang nawalan ng trabaho. Dito naman nakapagsimula si Sarah sa isang BPO company. Dito na sila nagplanong magsama, pero hindi naman nagtagal ay nakahanap din ng panibagong trabaho si Sedi, kaya umalis na si Sarah sa dorm. Medyo may pagka-clumsy si Sarah dahil natatandaan niya pa noon na natabig niya lang ang isang pitchel at natapon ng tubig na laman nito. Pero grabe ang naging galit sa kanya ni Sedi at bigla na lang siyang pinagmumura dahil madalas siyang murahin ito sa pinakamaliit lang na bagay. Sa konti pagkakamali lang ni Sarah, halos mura, sigaw at halos ipahiya na siya sa lahat ng kapitbahay nila sa apartment. At nung minsan na nagkakwentuhan sila ni Sedi, na ikwento niya lang kay Sedi na kung bakit sobrang tagal nang dumating ng delivery niya ng damit. Nang bigla na namang magalit si Sedi at hinampas-hampas niya ang tiles ng lababo, kaya walang ibang nagawa si Sarah kundi mag-iiyak. Hindi alam ni Sarah kung bakit gano'n ang ugali ni Sedi, pero palagi niya naman sinasabi kay Sedi na wag siyang tataratuhin ng gano'n. Dahil alam naman ni Sedi na galing si Sarah sa isang pamilya na palagi nag-aaway, kaya grabe na ang kanyang trauma. Pero paulit-ulit pa rin ang ganong ugali ni Sedi hanggang ngayon dahil minsan ay pagod na rin siya sa trabaho at hindi na agad siya nakakapaglinis ng bahay. Pero sinisikap pa rin naman ni Sarah na makapaglinis. Yun nga lang, ang pakiusap niya kay Sedi ay sabihin sa kanya ng mahinahon, hindi naman siya kailangang murahin at sigawan. Madalas din siyang duruduruin ni Sedi dahil hindi raw siya marunong mag-manage ng finances, kaya siya ang palaging lumalabas na kaawa-awa. Samantalang halos wala namang natitira sa sahod ni Sedi dahil inuuna niya ang mga online sugal. Habang alam naman ni Sedi na inaasahan pa siya ng kanyang mga magulang na makatulong sa pag-aaral ng bunso niyang kapatid. Kagaya na lang noong nangutang ng malaking halaga ng pera ang nanay ni Sedi para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Na-stress ng bongga si Sedi kaya tinanong niya si Sarah kung pwede siyang tulungan sa pagbabayad ng utang ng nanay niya. Kaya maayos namang sinagot ni Sarah na hindi siya makakatulong kay Sedi sa pagbabayad ng utang ng nanay niya dahil nagpapadala din siya ng pera sa kanyang pamilya. Kaya bigla na naman nagalit si Sedi at sinumbatan siya na sobrang makasarili. Isinumbat din ng mga bagay na ibinigay sa kanya noong mga panahon na wala siyang trabaho. Sinabihan niya rin si Sarah na sobrang lumabang na daw siya simula nung nakapagtrabaho siya sa BPO. Kaya madalas ay hindi na lang sila nagpapansinan dahil kapag nag-usap sila ay sisisihin lang ni Sedi si Sarah sa kanyang pagod sa mga trabaho. Dahil sa trabaho daw ni Sarah ay nakaupo lang at nakikipag-usap lang sa mga client, habang sa trabaho naman ni Sedi ay katawan niya ang gumagana. Kaya sinubukan naman ni Sarah na payuhan si Sedi na maghanap ng ibang trabaho para hindi siya gaanong napapagod, pero siya pa ang galing. Pati ang pagsama ni Sarah sa mga team building ay kinagagalit din ni Sedi at sinasabihan siya ng social climber. Samantalang ano ba ang masama na mag-enjoy kasama ang kanyang mga katrabaho dahil sariling pera niya naman ang kanyang ginagamit. Gusto lang naman sana ni Sarah na makapag-unwind dahil hindi niya yun naranasan noong mga panahon na nag-aaral siya dahil hindi naman siya pinapayagan ng kanyang mga magulang. Parang halos lahat na lang ng gawin ni Sarah ay hindi pumapabor si Sedi, kagaya na lang ng pagkain niya sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. At nitong nakaraang buwan lang ay napag-usapan nilang dalawa na mangungutang si Sedi ng 17,000 pesos at pumayag naman si Sarah. Gagamitin sana ang pera na yon para ibigay sa nanay ni Sedi para makatulong sa bayarin niya sa mga utang, pero ipinangsugal lang pala ni Sedi. Laking gulat kasi ni Sarah nang bigla na lang mawala ang pera sa kanilang GCash at ang sabi ni Sedi ay bigla na lang itong nawala. Pero bandang huli ay umamin din si Sedi dahil ang rason niya ay lasing lang siya, kaya niya ito na itaya. Kaya ang ending, si Sarah na naman na naging tagabayad ng mga bills nila dahil wala nang natirang pera kay Sedi. Kaya hirap na si Sarah dahil bukod pa sa pera na ipinapadala niya sa kanyang pamilya, siya na rin na nagbibigay kay Sedi ng panggastos para lang makapasok sa trabaho. Kaya sinubukan na ni Sarah na makipaghiwalay na ng tuluyan kay Sedi, pero palagi niyang chinachat ang mga kamag-anak at katrabaho ni Sarah para ipahiya siya. Kaya sinabi niya kay Sedi na hindi niya pinangarap na mabuhay para lang maging tagabayad ng utang. Paano na lang kung magkaanak na silang dalawa, saan sila kukuha ng pambili ng gatas? Pero ang tanging sinasagot lang ni Sedi ay bahala ka na sa buhay mo, kaya hindi nakikita ni Sarah ang future
future niya kay Sedi. Hindi po siya umaalis sa apartment namin kahit palagi ko siyang pinapalayas. Ang sinasabi niya ay may lalaki lang daw akong iba. Mahinahon ko po siyang kinakausap na maghiwalay na kami pero ayaw niyang pumayag. Babasagin niya daw po ang cellphone ko at dinuduro-duro niya lang ako. Kaya maraming salamat po sa pagbabasa niyo ng kwento ko. Hanggang dito na lang, Ate Cherry. Alam niyo, sobrang hirap makisama sa isang tao na wala ka ng ibang naramdaman kundi takot. Hindi mo maramdaman na safe ka. Yung konting kibot mo lang, grabe na yung kaba mo dahil alam mong mumurahin ka o mapagsasalitaan ka ng masakit. Kagaya na lang nung sinabi ni Sarah kanina na ini-ignore niya lahat ng mga masasakit na salita na sinasabi sa kanya ni Sedi. Kaya etong si Sedi, sumobra ang laki ng ulo. Feeling niya lahat ng mga sabihin niyang salitang masasakit kay Sarah ay okay lang dahil hindi pumapalag si Sarah. Kaya wag ganon, wag nating iparamdam sa kanila na okay lang kahit anong dahilan pa yan. Dapat iparamdam mo sa kanila na hindi kanila pwedeng pagsalitaan ng masasama. Kasi once na tinolerate natin yung mga kabulukan ng mga bunganga nila, tayo din na magsasuffer. Kasi tandaan mo, sister, na kapag mahal ka ng isang lalaki, hindi ka niya sasaktan. Si Sarah na mismo ang nagsabi na gusto niya na makipaghiwalay. Ang problema, ayaw naman umalis sa apartment nila ni Sedi. Pero feeling ko kasi may parte pa rin talaga kay Sarah na ayaw niya pa rin humiwalay kay Sedi kahit ganito ka-impacto yung ugali niya. Alam mo, Sarah, wag mo sayangin yung buhay mo na mabuhay ka na lang ng puro takot dahil mas masarap mabuhay na pakiramdam mong minamahal ka ng tunay. Ngayon, kung gusto mo na talagang humiwalay at ayaw namang umalis ni Sedi dyan sa apartment nyo, edi ikaw na lang yung umalis, umuwi ka muna sa inyo. At kung natatakot ka naman sa kanya, subukan mong humingi ng tulong sa mga kamag-anak mo o kaibigan. Kaya hanggang dito na lang habang napipigilan ko pa yung gigil ko.